Good morning mga boss. At nandito tayo ngayon sa Batangas at papasyalan natin ang Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center o tinatawag na Miracle Glass Walk. At kasalukuyan po nandito kami ngayon sa Lobo Road. At binabaybay na namin po itong Lobo Road. Papunta po kami ng Batangas. At habang kami po ay papunta roon at tila baga pinipigilan kami ng panahon dahil masama ang panahon. Ang bagyong Romel na ay kasalukuyang bumabayo ngayon sa Ilocos. Kaya apektado ngayon ang parte ng Batangas. Kaya ito maulan. So ngayon at dito madadaanan natin yung mga tangke ng gasolinahan. Dito pala yan na matatagpuan ng mga malalaking oil depot dito sa Batangas. Dito yan sa Lobo Road. Papunta ng Lobo, Batangas. So habang kami ay papunta roon, maganda ang tanawin sa paligid. At walang makakapigil sa amin adventure ngayon. At samahan niyo po kami dahil first time natin itong makita at may balita tayo na ito yung kauna-unahang glass walkway dito sa bansa o dito sa Pilipinas, itong glass walkway dito sa Batangas. Kaya mga ka-adventure, samahan niyo po kami at tuklasin natin ang ganda ng walkway Miracle Walk dito sa Batangas. At kung mapapansin nyo po, napakalaki ng mga tangke ng gasolina dito. At dito na, nalalapit na kami. Natatanaw ko na yung pinaka-rainbow yan ng arko ng, glass walk. Dito na nga, welcome to Monte Maria. So, at pagdating namin dito sa lugar, maulan. Kaya ang una, pa-pictures muna kami. Tinatanaw ko yung nakahang na ano bang tawag yan? So, pa-picture muna kami dyan at bala ko sanang sumakay dyan sa nakalambiti na yan na upuan na yan, no? Tama-tama sana. Dala-dala ko yung aking Insta. So, kaya lang, medyo maulan nga, umuulan. So, kaya nakapayong kami. So, alamin pa natin kung pwede. Pero marami naman umaakyat sa taas. Maraming naglalakad doon. Kaya lang, mayroon na entrance na 300. Pag ikaw ay senior, 250. Di ko lang natanong kung pati sa mga bata ay 300 din. So nung picture muna kami diyan sa baba dahil wala tayong magawa dahil umuulan. So at habang kami po ay naglalakad-lakad, natatanaw din namin yung pinaka rebulto ng Monte Maria doon lang sa kabila. Halos magkatabi lang yan yung glass walkway na yan at saka yung Monte Maria Shrine dyan po sa taas, nasa taas lang. So maya-maya po ito na nga, bumibili na kami ng ticket at kami po ay aakyat na, sasakay ka po ng elevator hanggang 3rd floor papunta sa taas. So ito na ang aming nasaksihan dito sa taas. Nung una, patanaw-tanaw muna kami dyan kasi siyempre baguhan ka lang, medyo yung iba dyan pag naglalakad halos hindi sila makahakbang dahil siguro natatakot. Pero kung paglalakad ka na parang naglalakad ka lang sa tulay, hindi naman nakakatakot kasi malawak naman yan at marami kayong naglalakad. Tulad nito, ang kasabay namin. Yan. Ingat na ingat siyang humakbang dyan sa salamin na yan.
Pero para sa akin, nung naglalakad ako diyan, parang normal lang ang pakiramdam ko. Siguro dahil sanay ako na ah, naglalakad sa mga matataas na lugar. Kaya hindi naman ako nalulula. So dito, mayroon tayong madadaanan dito na ah, salamin talaga na makikita mo yung sarili mo dito sa baba. Mamaya-maya, banda ron sa dulo, madadaanan po natin yan. So, pag inapakan mo, kala mo mababasag, pero hindi naman. Makapal. So, makapal ang salamin yan. Kaya, hindi naman delikado. So, gaya ng sinabi ko, yung taas nito ay halos 45 metro ang taas nito mula sa baba. So yan, medyo ingat na ingat ako maglalakad kasi nga umuulan, madulas. Siya nga pala, kapag ikaw ay naglalakad dito sa salamin na to, kung ikaw ay nakasapatos, tatanggalin nila yung sapatos mo at maglalakad ka lang na nakapaa. Pero kung gusto mo naman, kung ayaw mo naman tanggalin yung sapatos mo, so bibigyan ka nila ng gloves sa sapatos para pinakasapit kasi yung ilalim ng sapatos na yun ay para siyang rubber. Kaya kumakapit sa salamin. Kaya hindi naman siya madulas. Tapos hanggang sa narating namin itong dulo, at sobra ang ganda. Kitang-kita mo ang paligid dahil nandun ka nga sa bukod sa bangin na yung inalalagyan nitong glass walkway na to, ay para kang nakalambitin dun mismo sa dagat. Yung dagat na yung ilalim. Pero hindi pa naman dagat talaga. So, ayan po, gaya na sinabi ko ngayon, ayan, yung salamin na yan, na makikita mo yung sarili mo. Yan, sa salamin na yan. So, kaya lang hindi na ako tumagal dyan. Dahil marami na mga tumata. So, nagpatuloy tayo hanggang doon sa dulo. So, sobrang ganda pero nakakapanghinayang pa rin dahil ang nagkataon naman na medyo masama ang panahon, may bagyo. Kaya yung paligid, hindi talaga namin nasisilayan ng husto. Kasi bukod sa maulan, marami kampag. Alam mo naman, dito sa Batangas, medyo malapit na to doon sa Tagaytay. Kaya medyo malamig ang panahon at bukod sa maulan, maulap, maraming pag, kaya hindi namin gaano nasisilayan. At kung mapapansin mo yung nasa likuran namin, ayan, ayun ang Monte Maria Shrine doon sa katabilang halos magkatabi lang yan. Yan. Maganda talaga ang adventure dito at pasyalan nyo po ito dahil isa itong attraction na makikita mo dito sa Batangas na sa kauna-unahan dito sa Pilipinas. Ngayon pa lang naipatayo yung glass walkway. Ang akala ko nga nung una sa ibang bansa lang. So, sa China lang ito meron. So, nakita ko meron din pala dito sa Batangas. Alam nyo ba na ang Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center o Glass Walk Attraction ay tinatawag na Miracle Walk? Ang Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center ay matatagpuan ito sa Barangay Pakilatan, Lungsod ng Batangas. Ito ang unang glass walkway attraction sa Pilipinas. Inilungsad noong December 2024 bilang unang glass walkway sa bansa. May haba na humigit kumulang 118 metro at nakataas sa taas na mga 45 metro. At ang tunay na layunin ng glass walk ay hindi lang para sa saya o adventure, kundi may pinagsamang layunin espiritual, pang-turismo at ekonomiya. Layunin itong hikayatin ang mga turista, lokal man o banyaga na bumisita sa Batangas. Ang pagdagsa ng mga bisita ay tumutulong sa kabuhayan ng mga lokal na residente
gaya ng mga tindahan, kainan at transport service. Isa itong bagong atraksyon na nagbibigay ng kakaibang karanasan at photo opportunity. Kaya tumataas ang interes ng mga bisita sa lugar. Dahil bahagi ito ng Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center, ang glasswalk ay may simbolikong layunin. Ipinapakita raw nito ang paglalakad sa pananampalataya kahit tila delikado o transparent. Nananatili kang matatag dahil may tiwala ka sa Diyos. Sa ganitong paraan, nagiging metapora ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos habang naglalakad sa malinaw na daan sa taas. Ang glass walkway ay ginawa bilang unang ganitong uri sa Pilipinas, kaya layunin nitong ipakita na kaya ng bansa ang makabagong disenyo at teknolohiya sa mga atraksyon. Isa itong landmark na maglalagay sa Batangas bilang isa sa mga sentro ng modernong turismo sa bansa. At yan po ang munting kaalaman na ating nakalap tungkol dito sa Monte Maria Shrine dito sa Batangas. Kaya kung nagustuhan niyo po ang aming adventure dito sa Batangas, paki-like and share naman ng video ito para mas marami pa ang makapanood nito at mahikayat natin sa pamamasyal dito sa Batangas. At bago tayo magtatapos ng ating video, shout out nga pala dyan kay Isidro Bahar Vlog dyan po sa Masbate at kay Papa John's TV, ang biyaherong Masbateño pero hindi papero. At kung ikaw naman ay hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at patingting mo na rin ang bell button dyan sa taas para updated ka kapag meron kami bagong upload sa aming mga video. Kita-kita po tayo sa susunod na aming adventure. Maraming salamat po. Bye-bye.